Salamat sa Panginoon dahil sa araw-araw niyang pinagkakalob na buhay at lakas sa bawat isa sa atin. And even His wonderful provision na lagi niyang ipinagkakaloob sa atin. Amen? We are here because of His goodness and grace. Kaya nararapat lamang po na parangalan siya at pasalamatan siya. Muli nga po nating ipalakpak ang ating kamay sa ating dakilang Diyos. Purihin ang Diyos. Thank you, Lord. Pwede po bang tumayo tayong lahat for the reading of God's Word? Sama-sama po nating basahin ang kanyang salita at sabay-sabay natin itong sabihin mula sa ating mga labi. Matatagpuan ito sa awit 95, 1-7. Basahin po natin. Halika kayong magsiawit tayo ng may kagalakan. Sumigaw tayo sa pagpupuri sa Panginoon na ating tagapagligtas at batong kanlungan. Lumapit tayo sa Kanya ng may pasasalamat at masaya nating isigaw ang mga awit ng papuri sa Kanya. Dahil ang Panginoon ay dakilang Diyos, makapangyarihang hari sa lahat ng mga Diyos, siya ang may-ari ng kailaliman ng lupa at tuktok ng mga bundok. Sa Kanya rin ang dagat pati ang lupain na Kanyang ginawa. Halika kayo, lumuhod tayo at sumamba sa Panginoon na lumikha sa atin. Dahil siya ang ating Diyos at tayo ang Kanyang mamamayan na gaya ng mga tupa sa Kanyang kawan na Kanyang binabantayan at inaalagaan. Ano ang sabi ng mga anak ng Diyos? Amen! Thank you, Lord. Thank you, Lord. Tayo po ay manalangin. Aming Amang Diyos, na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng iyong anak, ang aming Panginoong Hesukristo, at sa patnubay at tulong ng banal na Spiritong sumasa amin, nagpapasalamat kami sa iyo. At muli sa araw na ito, muli mo kaming turuan ng inyong kalooban sa pamamagitan ng iyong banal na salita. Kayo po ang manguna sa amin. Kailangan po namin ang iyong mga pagtuturo. Dahil hindi namin pwedeng ipagmalaki ang aming kakayahan sapagkat wala kami noon kung wala kayo. Kailangan ka namin, Panginoon, sa bawat sandali ng aming mga buhay. Kaya muli sa pag-aaral na ito, hayaan mong lalo naming makilala ang iyong karangalan at kalwalhatian. At lahat kami, Panginoon, ay talagang magkusa, magmula sa kibuturan ng aming mga puso. Ang pagsamba at pasasalamat sa inyo. Narito po ako, gamitin mo lamang na isang kasangkapan at mangusap ka sa iyong mga anak. Touch their heart, Holy Spirit. Convict them and speak to their heart. And thank you so much for this wonderful privilege. Again, we entrusted to you everything. In Jesus' mighty name we pray. Amen, amen, and amen. Sige po, makakaupo na po ang lahat. Ang ating pong pag-aaralan today is How to Get Near to God, Part 3. At ito po ay nakasentro sa pagsamba. Ano po? Gaya ng binasa natin. Papuri at pasasalamat ang nararapat na tugon sa kabutihan at kaluwalhatian ng Diyos. Amen po kayo doon? Unang-una itong dapat sabihin. Naibubulas natin ito sa pamamagitan ng ating pagsasalita. Ano po? Sinasabi natin ito, inaawit o isinisigaw pa. Subalit, iilan lamang sa atin ang nakakaunawa na ang pagsamba ay hindi lamang sinasabi, kundi ito ay ikinikilos at ginagawa. Ang pagsamba ang pinakamataas na gawain na pwedeng gawin ng sinumang tao.
Anong sabi ng mga anak ng Diyos? Yes. Amen. Ang pagsamba ang pinakamataas na gawain na pwedeng gawin ng sinumang tao. Sa pamamagitan ng pagsamba, kinikilala natin ang kabanalan ng Diyos. Amen? Worship involves our whole body, kabilang ang ating katawan sa pagsamba. Bawat salita para sa pagsamba sa lumang tipan man o bagong tipan sa Biblia ay nagpapahayag ng kilos o galaw. Kaya naman, ang mga partikular na kilos o galaw ay mga katangian ng pagsamba. Tingnan yung katabi nyo. Pag sumasamba pa tayo, anong ginagawa niyan? Ano po? Kailangan po na i-express natin itong mabuti, mga kapatid. Kasi po ito yung mahalagang-mahalaga sa paningin ng Diyos. Amen? Okay. Ito yung mga katangian sa pagsamba na dapat nating gawin. And some other suggestion na matututunan natin. Isa-isahin po natin. Una, bowing the head. Yung pagyukod. Exodus 12:26 to 27. I use the NIV version. Ang sabi sa Exodus 12:26 to 27, and when your children ask you, what does this mean to you? Then tell them, it is the Passover sacrifice to the Lord, who passed over the houses of the Israelites in Egypt and spared our homes when he struck down the Egyptians. Then the people bowed down and worship. Ibig sabihin, yung pagyuko ng ulo ay isang pahiwatig na tayo ay sumasamba. Sa Tagalog ang sabi, kapag nagtanong ang mga anak ninyo kung ano ang ibig sabihin ng seremonyang ito, ang isasagot ninyo, pista ito ng paglagpas ng anghel bilang pagpaparangal sa Panginoon. Dahil nilampasan lang niya ang mga bahay ng mga Israelita sa Ehipto nang patayin niya ang panganay na anak na lalaki ng mga Ehipsyo. They bowed their heads in worship. Wala silang sinabi, subalit may ginawa sila. Amen po? Wala pong namutawi sa labi nila. Pero yung gesture nila ay pahiwatig na sila ay sumamba sa Diyos. Ginawa nila. Yumuko ang kanilang ulo bilang pagsamba sa kadakilaan ng Diyos. Mababasa niyo po ito. If you're reading your Bible, ma-appreciate niyo po ang mga ginawa ng Panginoon just to save the Israelites from the bondage of slavery for more than 400 years in Egypt. Ginawa niya po ito para sa kapakanan ng mga Israelita. Ganito kahalaga ang mga Israelita sa kanya. Remember? The God of Abraham, Isaac, and Jacob then named Israel. Pinalitan po ang pangalang Jacob at ginawa pong Israel. Yun ang una. Pangalawa, stretching out the hands. Pagtaas ng kamay. Hindi po ito ginagawa pagka tayo ay nasa school. Bagay, pag nasa school tayo, pag tayo sasagot, itataas natin ang ating mga kamay. But when we are worshiping God, ito ay isang ekspresyon na kung ikaw ay punong-puno ng papuri at pagpapasalamat sa Diyos, hindi mo mapipigilang hindi mo itaas ang iyong mga kamay. Sang-ayon po kayo? Ano po?
Often, worship involves not just the head, but the upper part of the body. The word for thank you in Hebrew is todah. Sa salitang Hebreo, ang tawag sa salitang thank you ay todah. Directly related to the Hebrew word for hand. Napakahirap intindihin ng Hebreo. Ang daming ibig sabihin. When we stretch out our hands to God, we are saying, thank you. Ano po? Itinataas po natin ang ating mga kamay, saying to God, thank you, Lord. Salamat, Panginoon. We also stretched out our hands upwards to receive anything God wants to impart to us. O tatandaan nyo, yung mga hindi marunong magtaas ng kamay, ito po ang ibig sabihin. Yung una, you stretch out your hands to say thank you to God. And the second one is stretch out our hands upwards to receive anything God wants to impart to us. Itinataas natin ang sinasabi natin, tinatanggap ko, Panginoon, tinatanggap ko kung anong gusto mong ipagkaloob sa akin. Kaya I pray, lahat tayo, pag tayo sumasamba, be expressive in our worship to God. Sapagkat ito ang nagpapahayag how grateful we are to our God, our Maker, our Lord, and our Savior. Tanda po ito ng ating gratitude sa Kanya. Amen, mga kapatid! Mula pa lang sa kabataan ng bata, dapat na niyang malaman na dapat siyang magpasalamat sa Diyos. Kasi hindi naman magiging bata yung bata sa sinapupunan ng nanay niya kung hindi kalooban ng Diyos. Ano po? Kahit sa papanong paraan na buntis ka, kalooban ng Diyos na mabuhay ang bata sa loob ng sikmura mo. Ano po? Hindi ko alam kung anong pakiramdam niyan, pero palagay ko napakahirap. Yung mga nanganak dyan, ano po? Napakahirap maging nanay. Hindi lamang po yun, pati paglilihinga, napakahirap eh. Itong dalawa kong kapatid na magkasunod, si Jeje at si Amek, nung naglilihin, napupunta pa ng ospital, di makakain, duwal ng duwal. Hanggang sa mga anak na lang, naka-hospital pa rin at naka-dextrose pa rin. Sabi ko, ganito ba talaga? Mabuti na lang talaga. Naku po, napakahirap pa lang. Magbubuntis ka pa lang, mahirap na. Pagkatapos mo mabuntis, manganganak ka pa. Hindi ko rin alam kung gaano kasakit yung panganganak. Siguro napakasakit nun. Kasi yung iba namamatay pa nga. Ano po? At hindi pa natatapos ang trahedya ng nanay doon. Palalakihin mo pa yung bata. Yung bata, may manner yan, may may ugali yan. Minsan, maghapon tulog. Maghapon tulog sa umaga, maghapon yan. Sa gabi naman maghapon gising, buong magdamag gising. Kaya yung nanay, nababaligtad yung buhay. Ano pa? Ano ba yung sinasabi nila pagkatapos mga anak, yung syndrome na yon? Ano po? Di po ba? Sa sobrang hirap nga naman ng pagdadalang tao, pero kalooban ng Diyos eh. At marahil, itong sinasabing parusa sa isa babae na sinasabi ng Panginoon na magdadaran siya ng hirap sa kanyang panganganak. Kasi si Eva ang nagkasala eh. Tinukso lang si Adan naman bumigay. Ano po? Pero ganun pa man, kalooban ng Diyos, na lumabas tayong lahat dito sa daigdig kasi may plano siya sa atin. Kaya kayong mga anak, wag niyong kalilimutan ang mga hirap ng inyong mga magulang sa inyo. Tatay man o nanay, napakahirap ng kanilang pinagdaanan. Ang tatay, tagahanap ng pambili ng gatas. Yung gatas ngayon, ganito lang yata kalaki, 2,000. Paano kung nagtatricycle lang ang tatay mo? Hindi pa nga kumikita ng 500 isang araw.
O, biruin mo yon. Yung pagkain nyo pa, mag-aaral ka pa. Pagkatapos pag natuto ang bata, naku po. Aba, kayang-kaya ko nang mabuhay kahit wala kayo. Ako nang naghahanap buhay, kaya ako nang reyna ng tahanan kayo. Ako nang hari ng tahanan, nawawalan ng silbi yung magulang. Huwag na huwag niyo pong gagawin yan. Ano po? Tanda ng inyong pasasalamat sa Diyos sa pagkakaluwal niyo sa mundong ibabaw. Sambahin niyo ang Panginoon sa pamamagitan ng marubdob niyong paggalang sa inyong mga magulang. Di ba? Fifth commandment, honor and respect your parents so that you will prolong your life in the land. Kasama po ang pangako. Dahil sila'y kasangkapan ng Diyos para tayo ay maging tao sa mundong ito. Anong sabi ng mga anak ng Diyos? Amen! Yung mga bata at kabataan, hindi pa kayo nag-aasawa at hindi pa kayo nanganganak. Pero sa madaling sabi, pupunta ka pa kayo dyan kung hindi pa darating ang Panginoon. Tandaan nyo itong mga naririnig nyong ito. In order for you to have a prosperous life in God, hindi yung yumaman kundi yung masaganang buhay. Tanggapin nyo ang favor, yung kabutihan ng Diyos sa inyong buhay. Be good to your parents. Learn to respect them. Amen? Isang bahagi iyan ng ating pagsamba sa ating Panginoon. Kaya yung mga anak ninyong maliliit, sa kaliitan nila, teach them how to love and respect God by loving you. Bawal ang konsentidor sa mga anak ng Diyos. Anong sabi ng mga anak ng Diyos? Amen! Amen! Kahit gano'n nyo pa kamahal yan, di kailangan disiplinahin yan in a way na dapat. Huwag naman yung kulang na lang, ihulog mo sa bintana. Ano po? Ay nung araw, matindi po yung mga magulang kung magparusa. At hindi po tama iyon. Teach them the way they should go, the ways of God. At iyan po ay hindi nila makakalimutan. Amen? Part of our worship to God, honor and respect your parents, you children, learn that from the very beginning na magkaroon kayo ng kamalayan sa inyong mga buhay. Amen? Okay, pangatlo, kneeling is another distinctive attitude of worship. Sa panahon natin ngayon, hindi na tayo marunong lumuhod ang mga Kristiyano. Ano po? Kneeling is another distinctive attitude of worship. There is a blessing of kneeling before God. Mga kapatid, umabot na ba kayo dun sa pinakahangganan ng inyong buhay? Nako, kahit walang magsalita sa inyo, luluhod at luluhod kayo sa pangangailangan niyo sa Diyos. Luluhod at luluhod kayo, tanda ng inyong pagsusumamo. Dahil dumarating sa buhay ng isang taong napakahirap na pagkakataon. Hindi laging rosy surrounding ang mararanasan natin. May mga pagsubok yan. Darating at darating tayong lahat yan. Hindi ko kayo tinatakot. Ito yung katotohanan ng buhay. Darating tayo dyan. But learn to humble before God and ask the favor of God by kneeling before Him, saying, God, I need you. I humble myself before you because I need your help. Amen ba mga kapatid? At napakasarap ma-realize yan. Sige po, ipalakpak natin ang ating mga kamay sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. At napakasarap pong ma-realize yan pag tayo kinonvict ng Holy Spirit at sabihin sa atin, sige, sambahin mo ang Panginoon. Kasi the moment na sinamba mo ang Diyos, kung minsan nga, yung pagsamba mo sa Diyos,
Hindi na nga nangangailangan ng salita eh. Naranasan niyo po ba yon? Sumasamba kayo sa Diyos pero luha kayo ng luha. Yung sipon nyo magkahalo ang luha. Nakapikit kayo realizing the goodness of God in your life. Mga kapatid, ang sarap pong namnamin. No? Kung minsan lumuluha tayo, ang akala ng iba, nasasaktan tayo, nahihirapan tayo kasi lumuluha tayo. No. That is one expression of our worship and adoration to God. Wag na wag po kayong maiilang. Pag kayo'y lumuha ng lumuha, pagpasalamat kayo sa Diyos. Dahil dito sa pamamagitan nito, lumuluwag ang ating dibdib, yung ating pakiramdam. Sapagkat we acknowledge that we have God with us, living in us, and telling us, worship me. Hallelujah! Hallelujah! Kasi hindi po lahat ng nilikha ng Diyos ay marunong sumamba sa Diyos, mga kapatid. Yung turuan tayo ng Holy Spirit, how to worship God in spirit and in truth, napakadakilang bagay po nito, mga kapatid. Napakadakilang privilege na matuto kang sumamba sa Diyos na buhay. Matuto mo siyang parangalan. At lagi mong isaisip na sa bawat sandali ng iyong buhay, kailangan mo siya. Amen po. Napakahirap mabuhay kapag hinihiwalay mo ang sarili mo sa Diyos. Tandaan niyo po yan. Napakahirap mabuhay kapag inihiwalay natin ang ating mga sarili sa Diyos. Naakala ba natin, kaya nating mabuhay? Ayun, nakikita niyo sa social media. Yung iba, inuutang ang sariling buhay. Kasi hindi na malaman kung ano ang klase na, paano ba mabuhay ng maayos at tama. Kung minsan, yung mga vlogger, naghahanap sila ng attention. Yung makikita mo, ano lang, kakain lang ng tinapa, pa sa social media. Naghahanap sila ng atensyon na may makapansin sa kanila. Ba't kaya hindi mo hangarin yung pansin ng Diyos, yung atensyon ng Diyos, ang pakahangarin mo sa buhay mo? Amen po mga kapatid? Huwag niyong hangarin yung atensyon ng tao, walang magagawa sa inyo yan eh. Sisirain lang kayo niyan. Pero ang atensyon, kapag ang dinako niyo sa Diyos, ituturo niya kung anong dapat niyong gawin. At doon pa lang sa likuran mo, may nangyayari na may ginagawa na ang Diyos. Inaayos na niya ang lahat para sa iyong kapakanan. Sapagkat walang dinidesire ang puso mo, kundi siya lang. Alam niyo po bang gustong-gusto ng Diyos na marinig tayong dumaing sa Kanya? Kung minsan, yung mga pride natin sobra, kayang-kaya ko nang gawin ito. Imposible yan, mga kapatid. Bakit nagpakilala ang Diyos sa atin? Kasi alam niya from the very beginning kung gaano tayo kahihina. Akala lang natin malalakas tayo, pero imposible yan. We are but human being. Sabi nga, we are but dust of the earth. Yari tayo sa alabok. At kaya lang tayo nagkaroon ng buhay dahil hiningahan tayo sa ilong ng buhay galing sa Diyos. Mga kapatid. Kaya kung nalilimutan mo ang kahalagahan ng Diyos sa buhay mo, magsisi ka. At muli kang manumbalik sa Panginoon dahil kailanman hindi kanya itataboy. Yayakapin kanya ng buong higpit at sasabihin sa iyo, nakita mo na? Kailangan mo ako. Di po ba? Pag nararamdaman mo yung comfort, para bang sinasabi ni Lord, nakita mo na? Wala kang ibang kailangan kundi ako. At totoo po iyan, mga kapatid. Wala tayong ibang kailangan kundi ang ating Diyos. Kaya nga yung mga taong hindi nakakakilala sa Panginoon, yung hindi nakakarinig ng Ebanghelyo ni Kristo, kahabag-habag eh. Kasi hindi nila alam kung anong gagawin nila sa buhay nila. Walang magtatama sa kanila. Akala nyo ba nag-iisa kayo sa buhay? Kahit wala kayong kasamang tao, kasama nyo ang Diyos.
Yes, because you are the temple of the Holy Spirit. Once you receive Jesus as your Lord and Savior, kinaroonan kayo ng banal na Espiritu. Actually, hindi nga kayo mababorn again kung walang Holy Spirit. Dahil siya ang kumilos para kilalanin mong kailangan mo ng tagapagligtas. And the moment you confess, accepted Jesus, you confess your sin and accepted Jesus, you invited Him into your heart and into your life. The Holy Spirit is there with you. Kakaroonan ka ng banal na Espiritu at kailan ba hindi ka na mag-iisa pa sa iyong buhay. Amen! Napakahalaga po. Kapag ganito ang pinag-uusapan natin, hindi lamang mata ang tumutulo sa akin, pati ilong eh. Kasi na-overwhelm ako sa goodness ng Diyos. Hindi lamang sa buhay ko, kundi sa mga taong nakasalamuha ako sa buhay mula pa noon hanggang ngayon. Ano po? Nakaka-overwhelm yung kanyang pagkupkop, yung mga pagpapaalala niya, yung mga pagtuturo niya, nakaka-overwhelm po. At talaga namang wala kang masasabi kundi, salamat, Panginoon. Purihin ka. At napakasarap pag itong puso na ito pumintig at pumitlag sa iyong pagkilala sa kaluwalhatian ng ating Diyos. Nararamdaman niyo po ba yun? Na yung puso mo punong-puno sa Panginoon, na wala kang masabi kundi, salamat, purihin ka. Sinasamba kita, Panginoon, sinasamba kita. Amen po, amin, mga kapatid. Pang-apat, to fall prostrate on your face before God. Ang mga Muslim po, paano sumamba? Di po ba nakaupo, nakatupi ang tuhod, at iniyuyuko ang ulo sa sahig? Nang sabi, this is perhaps the ultimate act of worship. Pero ang Muslim po kasi hindi nila kilala ang tunay na Diyos. Ito yung kanilang nakagisnang pagsamba sa Diyos. Pero alam niyo po ba, dapat ang tunay na anak ng Diyos, dapat sinasamba siya sa ganitong reaction. Na iniyuyukod mo ang iyong ulo, tanda. Na sinusurrender mo ang iyong kabuuan sa Panginoon. I surrender, Lord, I surrender. Isinusuko ko ang aking kabuuan sa iyo. That's what it means. Kasi wala ka nang pupuntahan pa, nasa sahig ka na. Nandun ka na sa pinaka-lowest part ng iyong action. Falling prostrate before God, saying, I surrender. I surrender. Mga kapatid, kailangan natin ang pagsuko sa Panginoon. Once you said, I surrender, Lord, para sinasabi mo, bahala na po kayo, Panginoon. At totoo naman po, apart from me, you can do nothing, sabi ng salita ng Diyos. Kung wala ang Panginoon, ano bang magagawa natin sa buhay natin? Wala. Yes, sasabihin mo, matalino ako, nag-aral ako, professional ako, may hanap buhay ako. What about your life? After this, and your life with God forever and ever. Iyon po the true fulfillment of life ay yung makasama mo ang Panginoon hanggang doon sa langit. Na ang iyong pagsamba sa Diyos ay hindi lamang natatapos dito sa lupa, kundi hanggang doon sa langit. Ang iyong pagsamba ay mabangong samyo sa Panginoon.
sapagkat sinusunod mo ang kanyang kalooban. Nakita niyo po yung ginagawang pagsamba ng mga Israelita sa Panginoon? Di po ba? Pinapatay nila ang hayop, ginigilitan sa leeg, kinukuha yung dugo, pagkatapos sinisilaban nila. And yung aroma, yung smoke na pumapailan lang sa ere, yun ang sinasamyo ng Panginoon, tanda ng pagsamba. But this time, tapos na po iyon at nandito na tayo sa dispensation of grace. Nasa ilalim na po tayo ng biyaya. Ang paghahandog na iyon ay minsan nang nangyari at ginawa iyon sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus noong isugo niya sa mundo. Hindi para paglingkuran ng tao, kundi para tubusin ang tao mula sa kapahamakan ng kasalanan. Mga kapatid, wala tayong pagmamalaki sa Panginoon. Lahat naman tayo sinners. Amen? Malaki man yan o maliit, kasalanan pa rin yan. No one is perfect. At walang naka-perfect, nakaabot doon sa pamantayan ng Diyos. Amen po mga kapatid. Once you violated, you are already a violator. At lahat tayo sinner. Kaya kailangan mamatay ni Jesus on our behalf. Kailangan niyang ihandog ang kanyang sarili. At nakita niyo naman siguro kung paano niyang inhandog. Actually, yung ginawa ni Mel Gibson, The Passion of the Christ, ay hindi lamang po yun ang katotohanan, mas higit pa doon. Kasi sinasabi sa Bible, hindi na nga ma-recognize ang itsura ng Panginoong Jesus matapos siyang maparusahan at ipako sa krus. Hindi mo na ma-recognize kung tao pa siya. Sa sobrang pagkawasak ng kanyang katawan. Mga kapatid. And to think of that, na ipagsawalang bahala ng tao ang pagliligtas ng Panginoon. Hindi po ba malaking kalapastanganan iyo? Bilang isang lingkod ng Diyos, itong nakakasakit sa puso ko whenever I share the gospel of the Lord Jesus Christ. Nasasagutin ka, paniniwala mo yan. Ako may sariling paniniwala Ito nang kinagasdan ko, ito nang naman ako, dito na ako mamamatay, kinandado ko pa nga Hindi nila maintindihan kung ano ang kaligtasan. At kahabag-habag po ang mga taong ganito, mga kapatid. Kaya nga, pag nakakakita tayo ng mga taong ganito at matitigas ang puso, pray for them. Mag-intercede tayo kasi ang Diyos ang maaaring magpalambot ng kanilang mga puso. Yung mga kapatiran nating nakakalimot, yes, nananggap nila ang Panginoon. Pero nasaan sila? Hindi sapat natanggapin mo si Kristo. Kailangan isinasagawa mo kung anong klase ng pagtanggap ang ginawa mo sa Kanya. Service is part of our worship. We are here to serve God. Hindi nawala ng kabuluhan ang pagpapakasakit ng Panginoon. At nung oras na tinanggap natin siya, sinasamba natin siya when we serve His purpose on this earth. As we fellowship each other. Isa sa pagtupad sa kalooban ng Diyos yan, yung sama-sama tayong makipag-aisa sa mga kapatiran natin. Dahil itong magpapalakas ng ating pananampalataya. Itong magtuturo sa atin, magtutuwid sa atin kung anong dapat nating isagawa sa buhay natin. We are here for a purpose. Nung tayo po ay niloob ng Diyos na maligtas, nung dalhin tayo sa paanan ng kanyang anak na si Jesus, nung kumilos ang banal na Espiritu, convicted you of your sin. Ibig sabihin, God has a purpose in your life. Hindi ka niligtas ng Diyos na wala kang kabuluhan. Makabuluhan ka, kaya ka iniligtas ng Panginoon. Baka tandaan niyo po yan. Kaya nga si Apostol Pablo, tama siya nung iwangis tayo sa katawan ni Kristo
Malnourished po ang katawan pag hindi kumikilos lahat. Maging ang body of Christ, malnourished po yan pag hindi kumikilos lahat. Kumusta na po? May mga bunga na po ba kayo sa Panginoon? Lagi kong tinatanong ito sa inyo sapagkat napakahalaga nito. Nung maligtas yung jailer, anong nangyari? Ang unang-unang tumanggap kina Paul and Silas ay ang buong pamilya ng jailer. Acts 16:31, ang sabi ni Paul sa kanya, believe in the Lord Jesus Christ, you and your household will be saved. Inuna ni Pablo ang pagliligtas dun sa jailer with his family. And they serve the Lord. Ganon din po sa ating lahat, mga kapatid. Pakahangarin nyo na the moment na kayo ay may masave, makakilala sa Panginoon, pakahangarin nyo na bawat miyembro ng inyong pamilya ay makakilala sa Panginoong Hesukristo and receive Him as their Lord and their Savior. Huwag kayong mapalagay hanggang hindi nyo nakikitang nanunumbalik sila o nagiging mananampalataya kay Kristo Jesus. Kasi the moment the trumpet sounds, sabi, the dead in Christ will rise first. At tayo na mga buhay pa, kung daratnan tayo sa sandaling iyon ng muling pagbabalik ni Hesukristo, nandun siya sa alapaap, naghihintay siya. Babaguhin tayo from this body to a glorious one at kasama tayong papanhik dun sa alapaap. Matitiis niyong mga mahal niyo sa buhay, maiiwan sila. Mga kapatid, itong lagi kong sinasabi. Talagang hindi po madali. Ako, karanasan ko yan. Mula sa aking mga magulang hanggang sa aking mga kapatid. Hindi birong sakripisyo. Talagang hindi natin kaya without the grace of God. Pero sabi nga, surrender it all to God and He will help you. That's part of our worship to God when we serve Him with our family, with our loved ones. Those people who are near to us. At napakasarap. Isipin na sa oras na ikaw ay nagpupuri na dun sa langit, katabi mo ang mga magulang mo, katabi mo ang mga anak mo, asawa mo, mga pamangkin mo, mga apo mo, mga kapitbahay mo, mga kaibigan mo, asawa mo sila because isinurrender mo ang buhay mo sa Panginoon upang magamit ka for these people, for the soul of these people you love, mga kapatid. I'm saying this from the bottom of my heart. Dahil gusto ko mamunga kayo hanggang hindi pa po huli ang lahat. Nalalapit na po ang pagbabalik ng Panginoon. Ano bang oras He will come like a thief in the night, sabi nga. Huwag niyong ipagmalaki yung mga negosyo niyo, yung mga nalalaman niyo, yung kayamanan niyo, hindi natin maipagmamalaki yan. Pakahangarin natin na magugol ang buhay natin, ang buong panahon natin sa piling ng ating Diyos na nagligtas sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Amen! Amen! Purihin ang Diyos! Worship is the occupation of the soul with God Himself. Yan ang sabi ni Hubert Drumright Jr. Ang sabi, ang pagsamba ang tungkulin ng kaluluwa sa Diyos. Amen. Tungkulin po natin ito, our soul. Ang sabi naman ni Carl Armanding, worship is the overflow of the heart
that ask nothing of God. Ang pagsambada po ay ang pag-uumapaw ng puso na walang hinihingi na kahit ano sa Diyos, kundi sumasamba na walang katapusan. Ang sabi naman ni William Temple, to worship is to quicken the conscience by the holiness of God, to feed the mind with the truth of God, to purge the imagination by the beauty of God, to open the heart to the love of God, to devote the will to the purpose of God. Sa Tagalog, ang pagsamba ay ang pasiglahin ng konsyensya o budhi sa pamamagitan ng kabanalan ng Diyos. Pakainin ang isip ng katotohanan ng Diyos. Linisin ang imahinasyon sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang buksan ng puso sa pag-ibig ng Diyos at ibigay ang buong kalooban sa layunin ng Diyos. Ano ang sabi ng mga anak ng Diyos? Amen! 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 Inaanyayahan ko ang praise and worship team. It's about time for us to worship God from the bottom of our hearts. Sambahin natin ang Panginoon sa karapat-dapat siya, mga kapatid. Wala tayong dapat papurihan, parangalan, pasalamatan. Kundi ang ating Panginoon. You don't have to say anything when we worship God. Let your heart feels. Let your heart speaks. Hayaan niyong ang inyong puso ang mangusap sa Panginoon sa pagmamamagitan ng pagsamba sa Kanya. Awitan po natin siya ng sabay-sabay. Awitin natin ang awiting ito. At bigyan natin ang kapurihan at kaluwalhatian ng ating Panginoon. Thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Yes, Lord. All thrones and dominions, all power and positions. Your name stands above them all. Angels cry, holy, all creations cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. You've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. Awitin po natin ang buong puso, mga kapatid. If you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Oh, we'll sing the song forever and amen. Hear the angels cry, holy, all creations cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever.
name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Your throne and dominion, Yes, Lord. all power and position. Your name stands above them all. Your name, Jesus, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Aming Diyos, karapat dapat kayong sambahin. Hindi nga namin alam kung anong klaseng salita ang aming sasabihin. Pero sa kabibuturan ng aming puso, tingnan mo ang laman ng aming puso. At ito ang magsasabi, Panginoon, sinasamba ka namin. Salamat. Maraming salamat dahil patuloy mo kaming itinuturuan at tinutuwid. Tanda na mahal mo kami at ayaw mo kaming mapahamak. At gusto mo kaming makapili magpakailan, kailan pa man. Kaya naman narito, Panginoon, kaming lahat, kasama ng iyong mga anak na naririto ngayon. Muli naming nais na ihandog ang aming buong sarili sa iyo. We surrender it all to you, Lord. Lahat ng aming kagustuhan, lahat ng aming mga pangarap, ang aming buong buhay, ang aming panahon, Panginoon, lahat ng yan, isinusuko namin sa iyo. At gamitin mo ito para sa iyong kalwalhatian. Salamat po. Dahil kayong Diyos na banal, banal, magpakailanman. Maraming salamat po, Panginoon! Thank you, Lord, for you are holy, 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 hallelujah! Holy forever. Holy to the King of Hallelujah! Holy, you will always be holy, holy forever. Amen! Amen! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord.